Pero ang inaatupag ay yung pag-aaway. Yung bangayan, sabi nyo nga, hindi na ito sa kung ano mang dahilan, kung hindi, nagiging personalan na yung kanilang awayan dyan. So, well, panahon na ba para pumagit na ang Malacanang kahit may separation of powers? Tingin niyo, Attorney? Definitely not, Rod. No? Okay. So, mas dapat manaig pa rin yung separation of powers. Hindi dapat makialam Oo. ang Pangulo, ang Malacanang. I mean, kahit nga yung pagkomento-komento ng ganun, I would actually discourage that. No? Kasi that's just adding fuel to the fire. So, mas maganda na ang Malacanang, ang Pangulo, pati yung spokesperson ay just stick to their own lane. Kumbaga, mag-concentrate na rin sila dun sa mga problemang hinaharap natin. But I would say, kailangan ang manaig dito ay civil society. Civil society ang dapat mamagitan dito. Pwede yung simbahan, kung ano man ang denomination mo, kung Katoliko ka or yung mga evangelicals, they have to do something, I would say, no, to sort of calm the situation down. But it has to be done the right way. Hindi pwede kasi yung maghuhusga rin sila, right? Yung huhusgahan din nila yung mga protagonist dito, no? So, ang kailangan mag-intervene dito ay cooler heads. Yung ang pinapanaig nila public interest, and I think that can only come from civil society now, no? Yung mga leaders natin, yung mga society leaders natin, simbahan, akademya, kung ano man. But definitely, Rod, I would be against any intervention coming from the executive branch.